Wala yung pumasok. Yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok eh. Eh, hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun eh. Yung parang pagpasok mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong One way gawin mo yun doon, hindi ka na pwedeng lumabas. One way. O, tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman eh yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Kasi kaya ako na inumag yun. Kasi alam niyo, natalakay na. tatlong beses nagkabali-baligtad yun. At merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka nang lalabas. Nasa sa'yo. Hindi, ang katwiran ho niya ngayon, Sen, ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi... Anong naitama? Naitama yung kanyang pagkakamali. Na umamin sa pagkakamali. Pero nanatiling mali. Sa mga tweet, sa pag-amin mo ng tama ngayon. Nang mali. Pag-amin niya ng mali. Papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na gano'n. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa'yo ng korte, unconstitutional. Ako, yun lang pa. Dito lang talagang palagay ko bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Pangalawa, void ab initio. Yan, una bes, wala kang pakalan na wala kang... Dalawa na. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Ay, yan ang matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patay na eh. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Marcoleta, si Sen Marcoleta. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko eh. Meron siyang statement eh. Meron statement po dyan. Meron siyang statement po. Ang sabi niya dito, meron pa rin daw siyang makikita, Sen eh. Nasa na ba yun? ito, nasa page 3. Ayan. Ayan. Sa pagbibiripika niya, nalaman niyang marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information. Mayroong sa binanggit yung... Ito yung pero sa isang Facebook post. Yung isa. Nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Alam mo kung anong pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Base for the Acquisition of Agri-Alpo. Ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Yung BT talong. Yung yung mga modified. Bioengineered. Kaya nga ang tanong, pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process, Wala naman due process. void ab initio, o pinag-uusapan lang talong. BT talong palang issue doon. Yung BT talong yan eh. Kasi nga, yung iba, alam mo yung mga modified organism. Yung iba doon, ayaw kumain na. So, sabi niya gano'n, yung constitutional right namin ayaw kumain nun. Okay, so, sige, palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akmala yung sinasabi niya. Pinipilit niya lang. Para yung isang isda na pumasok sa balisasa ni Nelson, talagang paikot-ikot, pilit na lumalabas. Hindi ka na makakalabas dyan. Hihigpit po yung balisasa na yun, Sen eh. Hindi ka makakalabas doon kahit anong gawin mo. Sa amin po sa Laguna, nung ako nakatira sa Laguna, ang tawag sa amin doon ay bukatot. Yan, bukatot. May gumagawa yung talsiyan eh. Sen, sa inyo pala, balisasa sa Pampanga. Kapampangan yun eh. Opo. Sana man lang meron makapag-ano sa Tagalog kung ano yun. Mukhang wala, Sen. Mukhang Kapampangan na lang tayo. Baka pero
yun Pero nga. alam nila yung ating dinidescribe eh. Opo. Isa siyang mekanismo na gawa-gawa sa, minsan yung tambulan na kung ano. Opo. Papasok yung gano'n. Madaling pumasok, pero yung paglabas ang problematic. Aha. Nandun yun eh. Kaya nung ilatag ko yun, Opo. hindi pumasok siya. O sige. Ay ngayon, wala na kayong gagawin kung hindi pangangatwiran na lang. Kung paano kayo makakalabas dyan, nasa sa inyo na yan. Dito, Sen, ay, gusto kong hiramin yung salita ninyo na doon sa tagpo na nanglalangin ng Diyos ang tao eh. Di ba? Mayroon kasing tagpo doon na yung babae, ano tawag doon? Yung, nakikinig sa mga bulong-bulong. Ang sinasabi mo, nung magpapaliwanag na kami kung ba't kami bumoto ng yes. Opo, yun. Actually, hindi na ako dapat magpaliwanag dahil yung buong privilege speech ko Okay, nandun na. ngayon na nga po yun eh. Opo. Pero sinamantala ko rin ng konting panahon. Ang sabi ko, Mr. President, nung lalangin po yung dalawang unang tao, Yan. meron pong kalakip na kapasyahan na sinabi sa kanila na kanilang dapat na Gawin. talagang huwag ipagwalang bahala. Alam na natin yun, sinabi, lahat na niyang nakikita niyong puno riyan, mga hayop na nagsisipag-gala dyan, inyong lahat yan, maliban na lang doon sa pinakagitna. Huwag na huwag ninyong Kakainin yan. Opo. sabihin, huwag niyong gagalawin yan. Yeah, Huwag kayong pupunta riyan. Matigas na po ako at malinaw naman yung pasya. Meron naman kaso. Akalain mo namang merong nakialam naman na ahas. Inintriga yung babae. Yung babae naman, napaniwala. Yan, Parang yung nangyayari. May pasya na yung Korte Suprema eh. Ang dami namang mga, hindi ko na masabing ahas, ang daming nag-iintriga. Mali yung Korte Suprema. Nako. Mali yan. Ganito ang dami nila eh. Puro matatanda pa naman yung mga iba eh. Mukhang iba ata nandun pa sa plenaryo nung... Kung sa bagay, meron din talata sa Biblia eh. Yung matandang ahas, sabi. Ay, oo, nako. Ano yung gusto ko sabihin doon? Kung hindi na paniwala yung babae, wala sanang problema eh, di ba? Yes. Ngayon, ang gusto ko, magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Yan. Yung pangangatwiran naman, hindi naman original sa kanila. Ako, nung tumayo ako ron, sarili ko yung katwiran ko. Hindi ako nagdidepende sa iba. Hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga Gadgets. mga gadgets nila, tsaka kung sino-sino yung bumubulong. Isip-isipin mo, sa kabubulong nila, Nako, nasa may lakas. pasya na eh, may pasya na eh. Pumasok tuloy sa balisasa. Oo. Hindi ho ba? Nakapasok ngayon sa balisasa. Oh. Wala na akong magagawa. Ngayon, dapat awayin niya kung sino yung nagturo sa kanya. Yun ang dapat. Oo. Sino yung Siya naman kung ano bubulong-bulong? kasi sinabi, Oho. kuha ng kuha. Kamukha nga nung babae. Sinabi na nga, huwag mong gagalawin. Huwag kang pupunta sa gitna na yan. Huwag mong pakikialaman yan. Abay, sinabi ba naman nung nagbulong eh? Sinabi ba sa'yo na gano'n? Hindi totoo. Huwag kang maniwala. Ganitong gawin mo. Kumain ka. Yung asawa naman. Sabi ko pa nga, nagbiro ako eh. Yun po yung kauna-unahang under desire na natala sa Biblia. Sumunod eh. Tumawa pala yung plenaryo. Ganun, susunod. Bahala kayo. Ang daming bulong ng bulong. Ayan. Yung mga yon matatanda. Matatanda kasi na talagang... Yan naman, binigyan din natin ng paliwanag. Lahat po ng bumubulong na yan, kahit na may kapasyahan na, merong tatlong pagkakahalin tulad dyan. Aba, Magkakapareho sila sa tatlong larangan. binanggit ko pa yan. Una, magkakapareho sila eh. Yung una, hindi nila ni-review, hindi kailanman nila binasa ng masinsinan yung rules of procedure in impeachment proceedings ng House of Representatives. Kasi kung nabasa nila yon, hindi sila bubulong ng ganon. Hindi nila imamali yung mga tao na kasama ko ron. Pangalawa, ito pa isang pagkakatulad nila. Sila'y paborito ng mainstream media. Suki lagi yung mga yan. Tama kayo. Pangatlo, wala silang pagmamahal sa mga Duterte. Di ba? Ganun silang lahat eh. Kontra Duterte nga. Ganun. Wala namang yung
merong magbubulong sa kanila na, basta't ako yung objective ako. Oho. Ako, balanse ako magtuturo sa'yo. Balanse ako magpapayo sa'yo. Wala. Nandun sila sa tatlong yon. Oho. Makikilala mo silang lahat. Isipin mo, kung talagang sila ay nag-aaral lang, inisa-isa ko lahat ng mali na ginawa ng House of Representatives. Meron ba tumayo sa mga kasama na kinontra kahit isa sa sinabi ko? Wala. Opo. So, ibig sabihin, hindi sila kumontra sa mga sinabi ko na puro kamalian. Bakit ang sinasabi nila ngayon? Nagkamali ang Korte Suprema. Aha. Ang Oh. ang nagpasya, ang nagkamali daw, hindi yung hindi yung mga naghanda. Dapat ng mga- sana ako, kahit na paano, merong inaasahan ko naman, may mga tatayo doon isa, dalawa hanggang tatlo, o kaya gusto nilang tumayo lahat. Kontrahin nila yung sinabi ko. Ah, Wala walang kinontra kahit isa. Halimbawa, sinabi ko, yung pong impeachment complaint, nakalimutan po nilang lagyan ng verification. Oh, walang kumontal. Sa tuntunin namin, dismiss yun eh. Oho. Bakit hindi man lang nakita ng ano? Kung halimbawa, natuloy ang impeachment din, opo. natuloy kunwari. Ha? Oo. Yung unang araw pa lang, ipo-point out ko na eh. Pati-dismiss ko kagad yun. Ah, Walang verification. walang verification. Di tapos na kami. Isang araw lang, tapos na eh. Balikan nyo ka ako yung rules natin. Anong sinasabi dyan? Pagka walang verification, sabi niya, it will be treated as a mere scrap of paper. Pang-uusapan pa ba natin ito? Hindi na. Motion to dismiss. Ayun na, magbobotohan na. Aha. Pero Pwede nang gamitin yung motion to dismiss kasi impeachment court na yun. pero doon sa nasa, 'di ba, mayroong binabanggit kahapon, nasa pasendo po ito ng Korte Suprema, parang ano din ang ginamit ng termino, parang inaalisin na lang kapangyarihan ng mababang kapulungan na sila ang maghain ng impeachment. Parang daw pinahirap natin ang impeachment process kung susundin ang naging kautusan ito ng Korte Suprema. Ang sinasabi dyan ng mga retired. Yung mga bumubulong yun. Yan, oo. Yun yung mga matatandang bumubulong doon sa babae. Yes. Yun ang pinakikinggan nilang gano'n. Bulong ng bulong. Pakinig naman yun. Oho. Hindi totoo yun. Naglatag daw ng bagong ano eh. Parang yun, technically parang inamend nila eh. Naglatag ng mga bagong patakaran. So, Hindi. hindi daw dapat ipatupad dahil hindi naman retroactive. Oho. Kasi nga, makikinig ka sa mga bumubulong sa'yo. Akala mo naman totoo yung ibinulong. Nasa sa inyo yun. Paano hindi sasabihin ng Korte Suprema yun? Hindi nga nila sinundan yung ano eh. Yung aming rules eh. Ano sinasabi sa rules? Lahat ng impeachment complaint na ipapile, tatlong steps eh. Una, i-repair mo kaagad sa opisina ng speaker. Opo. Yung kauna-unahan pa lang, kung totoo yun, December 2. Immediately. Hindi niya immediately ni-repair. Inamin nila yung unang tatlo na kanilang ipinail na impeachment complaints. Ni-repair ng Secretary General sa opisina ng speaker mahigit 2 buwan nang nakararaan. Immediate ba yun? Hindi. Bakit ngayon ayaw nilang kumontra? Kung mali ako, kontrahin nila yon. Aha. Pangalawa, pagka-repair mo sa opisina ng speaker, i-include mo, sabi niya sa rule namin, sa order of business. Yun. Aba, ang yayabang. Noon pong February 5 kanya, yung 4 na impeachment complaints, in-include namin sa order of business. Dala-dala ko po kako, Mr. President, ang kopya ng order of business. At bibigyan ko ng kopya yung Secretary ng Senado. At dito po, lahat ng gustong examinin ito, ay malaya po silang i-examine nila po itong dokumentong ito. Wala po ritong naka-include alinman doon sa 4 na impeachment complaints. Ito po, hawak ko po yung kopya. Bakit wala man lang isang pumunta sa akin? Tingnan ko nga. Wala. Alam nila talaga hindi na-include eh. Sabi ko sa kanila, nagsinungaling na naman ang House of Representatives sa pamamagitan ng Solicitor General. Ang ipinakita niya hindi yung order of business, ang ipinakita niya yung journal. Iba po yung journal, iba yung order of business.
Paano sila makikipagdebate sa akin? Kabisado ko yun dahil naging senior deputy majority leader ako. Tama po. Kayo automatic Kaya sinasabi ko doon sa mga bulong ng bulong, lalo na yung matatandang bulongero, hindi man lang nila tiningnan yung rules ng House of Representatives. O ito pa yung pinakamahirap. Pagkatapos na ito'y ma-include mo, kunyari na-include hindi nga na-include. Kunwari lang, aminin natin na-include. Within 3 session days thereafter, i-repair mo sa Committee on Justice. Tanong, meron bang ni-repair sa Committee on Justice? Wala. Wala. Puro violation eh. Ngayon, ikakatwira nila. Hindi kasi pinirmahan kasi ng more than 1/3. Basahin mo yung rule natin. Pagka ba pinirmahan ng 1/3 o higit pa, hindi mo na i-repair sa Committee on Justice. I-repair mo pa rin. Nandun sa Section 2 eh. O, di mali na naman. Tapos wala pa. So, bakit wala man lang kumontra kahit isa? Kasi totoo lahat ang sinasabi ko. Kaya gano'n na lang ginawa ng Korte Suprema. Siya nang nagbigay ng guideline. Ganito po ang pagpapile. Ayaw pa nila. Gusto lang sabihin ng Korte Suprema, nakikinig kayo sa mga bumubulong sa inyo eh. Ha? At saka, Jensen, mapapansin natin na ang Korte Suprema, dun sa ginawang debate, ay nakasubaybay, ha? Oo, nakasubaybay. Siguro. Kasi may statement yung Supreme Court eh. Napanood Diba? na pakinggan nila. Kasi kung hindi sila nakasubaybay, hindi sila maglalabas ng ganito. Ang sabi niya, Kinontra yata yung sinabi nung isa. yun nga, we clarify that Nawang malingaw yung sa'yo. Yun nga. Kasi ang pinag-uusapan, desisyon ng Supreme Court, Kinontra ba ako ng Korte Suprema? eto, basahin ho natin. We clarify that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Hindi akong kinontra dyan. Hindi po, hindi nga po. Pero may kinontra sila. Meron nga po. Yung kakulay po ng damit nyo. May payo pa eh. Oh. May payo pa Free rin. advice, ano yan? Please refer to the decision and resolutions published in the Supreme Court e-library and the Philippine reports. We are uncertain as to the source of the claim that the decision was unanimous. Diba? Ibig Hindi sabihin, totoo yan. Paano magiging unanimous? Alam mo kung sino yung isang dissenter doon? Antonio Carpio. Mismong isa sa mga bumubulong. Kaya, kung isa siya sa bumubulong, siya mismo. alam niya pala. Alam niya eh. Alam niya pala. Bakit niya binulong? Oo. Nako. Yan ang sinasabi ko eh. Kung ako doon sa binubulungan, pwede ba lumayo-layo ka na sa akin? Huwag kang bulong ng bulong. Kaya nga yung nung magpaliwanag ako, ang umpisa ko kagad, nung lalangin yung 2 tao, huwag mo nang pakikialaman yung pasya, makapangyarihan yung pasya na yun eh. Isip-isip, nilalang ko nga kayo eh. Wala naman kayo dati dyan. Ako na nga gumawa sa inyo. Pati yung pamumugaran ninyo. Nilagay ko na dyan. Ito lang ang kapasyahan lang. Isip-isipin ninyo, lahat na nga binigay ko sa inyo eh. Yun lang isa. Alam mo dahilan kung bakit yung isa ay binawal? Nelson, Jen? Para lang makita ko susunod. Ayun. Test din, no? Kasi hindi naman meron ng demokrasya nung panahon na yun eh. Makapamimili ka naman talaga. Pero gusto lang niyang malaman, susunod kaya. Isa na nga lang ang utos hindi pa nasunod. Isip-isipin. Yun, unang tao eh. Ngayon pa kaya, sa dami na ng tao ngayon. Sa dami ng bumubulong ngayon. Kasi nga noon, wala pang ibang kaya ahas lang ang bumulong eh. Hindi ba? Tama po kayo. Pero ngayon, maraming naging ahas, naging tao. Kaya kukunti na yung ahas ngayon eh. Tingnan mo. Pumunta ka sa kabubatan. Takot na nga po kayo ng ahas ngayon. Wala ka nang Kinakain. makitang mga ahas. Bakit, Nelson? Kinakain. Hindi, naging tao lahat. Idugtong ko sa punto na yan, Sen. Ito po. Kasi nagbigay ng reaksyon ng House Committee on Good Government. Sabi nila, Sino? yung House Committee on Good Government, ito po yung isa sa mga pagdinig doon sa Kamara del Representante. Yung kanila pong committee nagsabi na ang Korte Suprema daw po yung nagdagdag ng mga parameters o steps na sumasaklaw sa eksklusibong prerogative ng Kamara. Dagdag daw eh. Na magsimula ng impeachment laban sa isang opisyal ng gobyerno. Sinasabi pa po na ang mga karagdagang rekisito
ay nagpapahirap daw po sa Kamara na magsagawa ng impeachment sa mga susunod na panahon. Alam mo, kaya nga nagbigay ng guides eh. Nakita ng Korte Suprema, kahit na meron na silang sariling tuntunin, sila mismo ayaw nilang sundin. So hindi ito bago. Hindi ito bago eh. Nandun na sa rules. Kasi sinabi lang naman halimbawa, kapag ikaw ay mag-exercise, halimbawa, nakalagay halimbawa, very basic. Kasi kanya, kapag tumatakbo ka ng matulin, ikaw ay matitinik ng malalim. Malalim, yes, Oh, lalo opo. na kung wala ka sapatos. Opo, nakayapa ka kasi. Eh di magsapatos ka, di ba? Opo, oo. Tsaka huwag kang pupunta doon sa madawag na tatakbo ka lang, pupunta ka pa doon sa marami. Doon ka tumakbo sa maraming pusa. So guide lang yun eh. Walang tinik. Halimbawa, sinabi niya magsapatos ka. Masama ba yun? Ay, hindi, oh. Requirements na ngayon yan. Alam mo, ginaguide ka lang eh. Hindi ka niya binabawalang manakbo eh. Iniingatan ka pa nga eh. O eh, dahil nga wala nang, sabi ko nga sa'yo, wala nang maipuntos. Oho. Kung ano-ano na lang. Eh doon sa sinasabi na... Teka Box muna. populi, wala nang tayong box. Ito po, mamaya. Mamaya konti, oo. Doon sa Tumasag sinasabi pa na, talaga. teka muna, yung dahil nga doon sa tumatakbo ng matulan, di ba? Oo. Ang pinagmulan kasi noon, may motion for reconsideration eh. Oo. Hindi natin, dapat hintayin natin yung finality, Sen. May motion pa, nakapending eh. Ang kaya totoo, nga. pinasasagot pa nga ang Vice President eh. Oo nga, sinabi ko nga nung nagtatanong si Senadora Pia Cayetano, siguro napansin ninyo, pagka sinabi kasing this decision is immediately executory, Opo. alam mo sa isang abogadong nakakaintindi, didiretsuhin ko na, hindi ka inaalisan ng karapatan Opo. na mag-MR. Aha. Nasa sa'yo yun eh. Para bang, di ba, kung minsan, sige, park at your own risk. May Yes ganun po, eh. oo. Hindi kita binabawalan Na pumarada na dyan. pumarada niya, pero bahala ka sa buhay mo. Kaya yung paghalimbawa ko kay Senadora, Pia Cayetano, opo. Senator Pia, halimbawa ka ako eh, May nanligaw sa'yo. nanliligaw sa'yo. Eh talaga namang, Opo. talaga bang, Yan yung tagpo na nakapaligid na sa likod niyo yung apat na masaya eh. hindi mo talaga type. Opo, oo. Ngayon dahil sa ayaw mo na lang na siguro ayaw mo nang maistorbo ka at sari naiawa ka na rin, wala rin naman siyang pag-asa, Opo. tinapat mo na. Oho. Hindi ko na sinabi kung ano yung sinabi mo pero talagang tinapat mo na. Oo. Diniretso mo. Ayoko talaga sa iyo eh, parang ganun. Oo, naman na yung gano'n. Basta umanap ka na lang ng iba o whatever. Oo. Yung isang pagpapasya na talagang wala ka na talagang kabuhay-buhay kung pag-uusapan, yung pag-asa mong ikaw ay magustuhan pa. Opo. Pero sabi kong ganyan, tinanggap niya eh. Tinanggap niya eh, pero nakiusap. Ah, Pwede ba naman eh, kang baka naman ako kahit papaano, makadalaw-dalaw pa rin. Tinanggap ko na eh. Yun ang MR. ayun. So, hindi ko naman alam, may nagtatawanan pala sa Nasa likod ko. likod niyo pala yung apat eh. O sabi ko, sige, sabi niya, sige. You file an MR, but that will not change my mind. Ayun. Sabi nung nililigawan. Oo. Eh, hindi ba bayaan mo silang mag-MR? Oho. Tingnan natin. At saka siguro dapat napansin Jensen na noong nag-file ng motion for reconsideration ng House, naglabas ng statement ng Korte Suprema eh. Oho. Pakita natin yung statement at may mapapansin tayo dito. Sige. Ang statement nila dito, ayan no, sinabi nila dito na nag-file na ayun no, Oho. on the motion for intervention, meron. Tapos meron din dyan sa unahan, motion for reconsideration. Pero ang mapapansin mo dito, bagamat nire-recognize nila na may MR, ayan o yung naka-box na pula. This decision is immediately executory. Kakaibang mga letra yan, Jen. Ano napansin mo? Bold letters siya. Ayan. Oho. Ang ibig sabihin yan, may emphasis. Kaya kung ano ikaw, malakas ang pakiramdam mo, Oo. eh, mapapansinin mo yan. Di ba? Tama. May MR na. Pero inuulit-ulit pa ng Supreme Court yung immediately executory, Sen. Ayaw na nga niya lang sabihin, no, we do not entertain any more pleadings. Hindi niya na sinabi yun. Because there is another way for saying that. Halimbawa, this is immediately executory. Formalidad na lang. Bahala ka kung gusto mo. Parang Consuelo de Bobo, di sige, mag-file ka. Oho. Ikaw ba?
Magpapail ka pa, Jen. Doon nga po sa nanliligaw, may kasabihan Pilipino kasi, walang matimtimang birhen sa matinding manalangin. Di ba? Sabi pa na iba, hindi. Kahit na tayo ay hindi dahil sa alam mo matatalo na, hindi na tayo lalaban. Ganon. Basta laban pa rin tayo. Aha. Yan yung mga katwiran ng isang senador. Hindi niya komot sinabi, hindi na tayo lalaban. Tama. Hindi ako ganun. Ganun po. Ako practical akong tao eh. Aha. Ako mas naniniwala ako sa mga bayani. Aha. Ako si Rizal. Bayani po sa ano to, digmaan ito ha. Si Dr. Jose Rizal sabi niya, "Putz, wala na yan kanya. Aha. Sumurrender na tayo kanya. Ayoko yung natatalo tayong ganyan. Maging practical na. Masasakripisyo yung mga Pilipino eh. No? Ayoko yung para lang tayo magpapasikat pa tayo. Ayoko yung puro optics na naman eh. Alam mo naman ako, nung bata ako, isa lang naman ang aking pinapanood yung FPJ, di ba? Opo. Kasi yung FPJ kasi, Jen, mawalang galang na sa ibang mga artista. no? Opo. Yung FPJ kasi, tahimik yun eh. Opo. Walang optics yun eh. Di ba? At saka yun, lalong-lalo na yung mga naunang pelikula noon, yung mga kaparehang babae, parang dekorasyon lang. Walang masamang tinapa ito. Para lang masabing may leading lady. Para lang siguro kasama talaga sa Ricardo ng Istorya. Pero kung titingnan mo, kahit wala yung babae, okay. Pag magde-end na yun, aalis yun, hindi naman niya isasama yung babae. Sasakay. Yung mga naunang mga Pelikula siya ng kabayo. Ayoko ng optics eh. Siguro, na-influensya na ako sa ganun. Pag talo na, talo. Pero kung... Parang chess. Mag-arti-arti ka pa. Nakita mo naman yung pag naglalaban kami ng chess ni... Suko kagad. Siya Maginoo, sports-minded. Isip-isipin mo, isang kabayo na lang, wala na. Yun ang gusto ko. Pero yung pipilit mong ilaban, kahit alam mong ikaw ay silong-silo na, ay, hindi ako ganun, Jet. Sayang oras di ba? Nako. Napanggit niyo yung pelikula ni FPJ. Napanood din niyo ba yung pelikula ni Little Latin? Ba? Guerrero. Ayo. Cuadro de Alos. At saka masaya kahapon, ha? Hindi, nung isang araw. Isang araw. Viral Hindi ba yung nakalagay, Guerrero nasa nga? Kaya yung Hieronimo. Ayan, Ha? Isipin mo. Ayos. Akalain mo nga nagkaroon ng Indian dito sa Pilipinas. Kung ano-anong pinag-uusapan natin, hindi mo dapat meron tayong bokpopuli dito. Ito, sabi niya, dito daw po sa inilabas na archive ng Senado, sa isang statement po mula dyan sa Kamara, sabi nila, ang Pilipino daw po ang talo sa hakbang ng Senado na i-archive ang impeachment complaint laban daw po kay BP Sara dahil sila ay napagkaitan daw po na makita ang mga ebidensya at magkaroon daw po ng pananagutan ang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon po yan kay yun sa chairman nga po ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Itong ating kaibigan, si Kong Sia Alonto Adjong, sabi niya mukhang... Talo ang Pilipino. Talo daw po ang Pilipino sapagkat in-archive ninyo. Hindi tuloy masasagot ni BP Inday Sara ang mga paratang sa kanya. Yan ang hirap pagka ganyan. Ang palaging iniisip, ang Pilipino. Opo. O kung mo iniisip nyo, Pilipino, ipapalagay na natin na gusto nating ituloy yan. Magkano ba yung involved na amount dyan? Ilang milyon? Parang 612 million, more or less. Palagay mo. Magkano yung ating ginugol sa baha? 500 billion yung pinakahuli. Lahat ngayon. 1 trillion naman yun. 1 trillion na. 1 trillion yun. 1 trillion, opo. Pero wala man lang isa na gustong imbestigahan ito. Nasaan ang katwiran dyan? Na akala mo talo ang Pilipino sa 600 million. Hindi talo sa 1 trillion. Talon-talo ho doon. Kasi sa 600 talo, hindi sa 1 trillion, talon-talo. Ang sinabi ko naman sa kanila, pag binasa po ninyo ang desisyon ng Korte Suprema, hindi po nila kayo sinasansala
na mag-file ng isang matinong impeachment complaint. Tama. Yung isang impeachment complaint na dumaan sa pamamaraan ng inyong sariling tuntunin. Kaya nga ang aking paghahalimbawa, nagluto po ng kanin. Opo. Hilaw na hilaw po eh. Ilang lingwahe yung ginamit ko. Ano po yung hilaw ka ako sa Ilonggo? Aha. Lagdos. Sa Kapampangan. Sa Kapampangan, Magadto. Oho. Sa Ilocano. Ilocano, Marakusol. Yan. Oh. Sa Waray. Maratudtud yan. Hindi, bakit? Sabi, yung isang senadorang ngayon ay, bagitong neophyte na congresswoman. Oho. Yun naman eh, akala yung magsalita. Ito kanya, lokohan na talaga ito eh. Ibang klaseng korte na ito eh. Oho. Mas mabuti pa kanya na ipinail itong impeachment complaint kanya sa palengke. Dahil sa palengke, merong mga tao, merong mga tinderong matitino. Oho. O sabi ko, sige nga, magtinda ka nga ng hilaw na kanin ka ako sa Nueva Ecija, kung may bibili. Magtinda ka nga ng magadto na kanin sa Oo nga. Tarlac, kung may bibili. Malabo yun. Magtinda ka ng lagdos na kanin sa Capiz o sa Aklan, kung may bibili. Ano sinasabi ng Korte Suprema? Magluto kayo ng tamang pagkakaluto. Huwag niyong ipilit na hilaw, pipilit niyong ipakain dito sa Senado, kahit naman sino eh. Hindi po hindi mo ko mapipilit na kumain ng hilaw eh. Totoo po. Hirap na nga akong tao ako. Hirap na akong mamamaya. Papakainin ba ako ng hilaw? Ano ba naman? Hindi ba nila maintindihan yun? Ba't nila ipipilit yung hilaw na pagkakaluto na impeachment complaint? 6 na buwan pa lang. Maghintay na kayo, 6 na buwan lang eh. Gumawa kayo, mag-initiate kayo, yung walang kaduda-duda na dumaan sa patakaran ng ating tuntunin. Ayun. Para sa ganun, hindi ma-question. At saka tayo magharap-harap. Oho. Magharap din naman kami pagka nakagawa ng tunay na. May 6 months na lang eh. February 6. So, di saka natin makita ngayon kung, sige nga, ito harapan na ngayon ito. Yan. Opo. Akala naman nila kasi mananalo sila pagka nagkaharap-harap. Eh, yun kasi iniisip nila kagad eh. Oho. Lalo na yung mga bumubulong. Nako. Hindi, sa mga bumubulong po, wala naman silang talo, walang panalo eh. Wala naman silang ang kanila lang pakinabang nung naka-impluensya, naging relevant lang sila, Sen. Pero kung hindi pakikinggan yung mga yon, mahalata na sa sarili nila, mukhang wala na nakikinig sa aking bulong-bulong ah. Di ba? Mukhang irrelevant na ako. Baka may makinig, pinag-uusapan kasi natin. Ayun na nga po. Ay, nako. Anyway, saglit lamang po ha. Tuloy ba tayo? Tuloy pa raw. Kasi eksaktong 5:10 tayo magbe-break, Sen. Yun daw DOH ay mahalaga. Tuloy mo, Nelson. Ano pa ba ang gusto mong ilatag dyan? Anong mangyayari? Ayun yung maganda. Yun yung punto. Halimbawa daw, Sen. Sabihin natin, nagkaroon ng himala. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ni-reverse. Ano daw mangyayari sa naka-archive? Kaya doon ako naninindigan. Dapat hindi nyo na in-archive. Dinismiss yun eh. Ano gusto mo sagutin? Di bubuhayin nila. Paano daw po ba? Kailangan daw po ba ito nagkaroon pa ng botohan? Ano daw po ba ang proseso kapag isang bagay na nakabaon na, di ba? Nasa archive na. Bubuhayin. Nagbago ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Nakakuha sila ng sapat na boto. Sinabi nilang, okay, pwede pa lang ipagpatuloy ang impeachment. Kasi kaya lang naman na-archive dahil sa sinabing unconstitutional, violative of due process, parang sinabi, patay yan. Ilibing nyo, di ba? Nag-reverse ang Korte Suprema, sinabi niya buhay. Buhayin. O di buhayin mo. Bubuhayin. Yun lang kasimple. Kung ako tatanungin nyo, buhay na, wala nang usap. O sige, buhay, sige, mag-ano na tayo, mag-trial tayo. Trial na tayo. Ayun. Para sa akin, ha? So hindi wala nang votation ito. Kasi Para sa akin. Kasi nga, patay. So sinabi uli na nga, nagmilagro, ha? Nagmilagro, halimbawa na, nag-ala Lazaro. Isipin mo biglang pagkatapos ng 3 araw biglang nabuhay. Ayan, opo. Di buhay. Paglabanan natin ngayon. Sige, Ayun. tignan mo ngayon, pag naglaban tayo kung mabubuhay pa yan. Hindi ba? Yun naman. Hindi. Sa akin wala nang butuhan kasi sasabihin lang magbubutuhan pa kung bubuhay. Hindi na. Sinabi nga ng Korte Suprema, buhay eh. Di ba sumunod kami dahil patay? Oo.
Okay, nilibing. susunod kami dahil buhay na. Buhay na pala. Oo, paglabanan natin ngayon. Ayan. Usapan ngayon kung mabubuhay kayo ngayon. Ayun. Di ba? Oho. Sige, bigyan natin ng chance. Halimbawa, bigyan natin ng chance. Buhay. Ngayon, bakbakan tayo. Pero kinakailangan mo talaga yung makapangyarihang bubuhay ng patay. Isip-isipin mo nakakailang araw na bang nakalibing? Ano na po? Miyerkules araw yan. Miyerkules eh. Oo. Huwebes, Biyernes, pangalawang araw. Dalawa pala. Oo, isa pa. Bukas mabubuhay. Lalo na kung isang linggo ng patay yun, dahil talagang mahirap buhayin nyo. Kasi sa Biblia, 3 araw bagong Baka kung naging 4 na araw si Lazarus, baka hindi rin nabuhay yun. Buti nga raw, di pa Kung uso ano-ano yung balsa mo. pinag-uusapan talaga. Ay, nako. Anyway, magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan.